Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Makabansa, Grade 1, Quarter 1, Week 4, Day 1, na ipaliliwanag ang karapatan, tulad ng karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Ngayon ay pag-aaralan natin ang inyong mga karapatan. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang mga karapatan, tulad ng karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Ating talakayin ang karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba. Kung ikaw ang tatanungin, saan mo mas gusto manirahan? Bakit? Bakit kailangan natin ng tahanan? Mahusay! Bilang isang bata, ikaw ay may karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Maliit man o malaki ang tahanan, ang siyang nagbibigay sa atin ng proteksyon. Marapat lamang itong linisin, ingatan at kumpunihin kung kinakailangan upang tayo ay manatiling ligtas. Ang batang kagaya ninyo ay may karapatang magkaroon ng tahanan, kaya sinisiguro ng mga magulang ninyo na may bahay kayo na matitirhan. Sinisiguro rin nila ang inyong mabuting kalagayan hanggang sa paglaki ninyo. Mga bata, nararanasan niyo rin ba ang karapatan ito? Mahusay! Tandaan, bilang bata, karapatan kong magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Narito ang isang gawain. Kulayan ang bituin kung ang larawan ay nagpapakita ng karapatan sa maayos at ligtas na tahanan. Narito naman ang inyong takdang aralin. Ating tahanan, dapat pahalagahan. Kulayan ang puso ng pula kung nagpapakita ng pagpapahalaga sa tahanan. Day 2, na ipaliliwanag ang karapatan, tulad ng karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Ngayon naman mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Narito ang panuto. Itaas ang masayang mukha kung ang mga sumusunod ay pangangailangan ng bata at itaas naman ang malungkot na mukha kung hindi. Pagkain, tahanan, damit. Ang sagot ay puro masayang mukha. Tubig, masayang mukha. Cellphone, malungkot na mukha. At sasakyan, malungkot na mukha. Mahusay mga bata! Ngayon ay talakayin natin ang inyong karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang mga karapatan. Karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Ating talakayin ang karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Mga bata, pagmasdan ang mga larawan.
Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Una, ano ang iyong nakikita sa unang larawan? Pangalawa, ano ang iyong damdamin sa mga lugar na katulad nito? Pangatlo, ano ang iyong nakikita sa pangalawang larawan? Pang-apat, gugustuhin mo bang tumira sa lugar na ito? Bakit? Mahusay! Ngayon ay sagutin kung tama o mali ang mga sumusunod na sitwasyon o pangungusap. Una, karapatan ng mga bata na manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Ito ay tama. Pangalawa, kailangang igalang ang bawat karapatan ng bawat bata. At pangatlo, iiwas ng mga magulang ang kanilang anak sa magulo at maingay na pamayanan. Ang mga sagot dito ay tama. Pang-apat, ang karapatan ng bawat bata ay hindi nila dapat malaman. Pang-lima, karapatan ng bawat bata na manirahan sa marangya at malapalasyo na tirahan. Ang mga sagot ay mali. Mahusay mga bata. Tandaan, natutunan ko na ang bawat bata ay may karapatan. Isa sa karapatan na ito ay ang karapatang manirahan sa tahimik at payapa na lugar. Ngayon ay lagyan ng hugis puso ang mga larawan na nagpapakita ng karapatan ng bawat batang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Narito naman ang inyong takdang aralin. Tunan ng tamang salita ang hadlang. Day 3. Na ipaliliwanag ang karapatan. Karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Ngayon ay pag-aaralan muli natin ang inyong mga karapatan. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang maipaliliwanag ang mga karapatan, tulad ng karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Ating talakayin ang karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Mga bata, ano ang ipinapakita sa larawan? Mahusay! Bilang isang bata, ikaw ay may karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Ang bawat bata ay may kanya-kanyang pamilya. Anuman ang komposisyon nito, malaki man o maliit, dapat natin silang mahalin at pahalagahan. Nararanasan niyo rin ba ang karapatang ito? Tandaan, bilang bata, karapatan kong magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa akin. Narito ang isang gawain. Kulayan ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng karapatan sa pamilyang nag-aaruga. Narito naman ang inyong takdang aralin.
magguguhit ng larawan ng inyong pamilya. Ilagay kung ilan kayong magkapatid at sino-sino pa ang iba mong kasama sa inyong bahay. Day 4. Na ipaliliwanag ang karapatan. Karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Mga bata, ano ang ipinapakita sa larawan? Narito ang mga ilang katanungan. Una, mayroon ba kayong pamilya? Pangalawa, sino-sino ang mga miyembro ng inyong pamilya? Mahusay! Ngayon ay pag-aaralan ulit natin ang inyong mga karapatan na magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang mga karapatan tulad ng karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Ating talakayin ang karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Ngayon naman ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang ating babasahin ay ang aking pamilya. Ako ay may pamilya. Nakatira kami sa aming tahanan. Mila ang pangalan ng nanay ko. Pilo ang tawag sa tatay ko. Ang kuya ko ay si Lito. Ako naman ay si Rino. Mahal kami ni nanay at tatay. Inaalagaan nila kami. Tinuturuan kami ng mabuting pag-uugali. Pinaghahanda kami ni nanay ng masarap na baon mula Lunes hanggang Biyernes. Inihahatid naman kami ni tatay sa paaralan. Tuwing linggo ay namamasyal kami. Masaya ako sa aking pamilya. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, sino ang bumubuo sa pamilya ni Rino? Pangalawa, paano ba inaalagaan ni Aling Mila ang mga anak na sina Rino at Lito? Pangatlo, ano ang karapatang natatamasa ni Rino at Lito? Mahusay! Mga bata, nararanasan niyo rin ba ang karapatang ito? Ngayon ay magbahagi ng kwento tungkol sa inyong pamilya at kung paano kayo inaaruga ng mga magulang, tagapangalaga o iba pang miyembro ng pamilya. Mahusay! Lahat tayo ay may kinabibilangang pamilya na nagbibigay ng pagmamahal o pag-aaruga sa atin. Naglalaan ng oras, atensyon, at nagbibigay ng suporta ang inyong mga magulang, tagapangalaga o ibang kasapi o miyembro ng pamilya. Ito ay upang masiguro na kayo ay ligtas, malusog, at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Tandaan, bilang bata, karapatan kong magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa akin. Ngayon ay narito naman ang isang gawain. Isulat ang KP kung ang pahayag ay nagpapakita ng karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga at HK kung hindi.
Narito naman ang inyong takdang aralin. Magdikit sa kwaderno ng larawan ng iyong pamilya. Isulat din ang pangalan ng miyembro ng iyong pamilya. Day 5. Naipaliliwanag ang karapatan. Karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Ikalawang lagumang pagsusulit. Mahusay mga bata! End of Week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!